Hindi pa lubusang sumisikat ang araw nang itulak ni Alena ang kanyang kariton ng fishball sa isang makipot na eskinita sa gilid ng Maynila. Malamig pa ang hangin at ang mga natirang hamog ay kumikinang sa mga dahon ng saging na ligaw na tumutubo sa tabi ng daan. Nakasuot si Alena ng isang kupas na kulay abong jacket at ang buhok niya ay nakatali lang ng simple. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, tanging isang maliit na ngiti lamang ang laging handa niyang ibigay sa sinumang mapapadaan. Fishball, kwek-kwek, mainit pa. Matamis ang hang na suka. Mahina ngunit tuloy-tuloy ang kanyang tinig na tila naging bahagi na ng umaga sa barangay na iyon. Kakaunti lamang ang nakakaalam na ang 22 taong gulang na dalaga ay naglalako na mula pa madaling araw. Karaniwan siyang pumuwesto malapit sa maliit na palengke bago mag-ikot sa tapat ng elementarya at sa mga talyer ng motor sa kanto. Gusto siya ng mga bata dahil lagi siyang nagbibigay ng bonus na 1 o 2 tuhog kapag kulang ang kanilang pera. Ate Alena, pa-extra po ng 1. Dos lang po pera ko, pakiusap ng isang paslit na may hawak na kulubot na 2 pisong barya. Umiti si Alena at dinagdagan ang fishball sa basong plastik ng bata. Sige na, pero bukas huwag mong kalimutan mag-almusal, ha? Para sa mga residente roon, si Alena ay isa lamang simpleng dalaga, isang ulilang lubos na nakatira sa kanyang tiyahin. Ang buhay niya ay tila pangkaraniwan, kung hindi man masasabing mahirap. Walang sinuman ang naghihinala ng kahit ano. Kahit na makita nila ang mga palad ni Alena na makapal sa kalyo, o ang kanyang tindig na tuwid at balanse, na hindi karaniwan sa isang maglalako, walang nagtatanong. At si Alena na hindi kailanman nagkwento tungkol sa mga aninong nagbabantay sa kanya, lalo na kapag sumasapit ang 10:00 ng umaga. Nagsisimula ng dumami ang tao sa palengke. Ang mga nagtitinda ng gulay ay sumisigaw, inaalok ang kanilang paninda. Ang mga motor at tricycle ay humaharurot at ang mga busina ay nag-uunahan. Ipinarada ni Alena ang kanyang kariton sa parehong sulok na lagi niyang pinupwestuhan. Ngunit ang araw na iyon ay may kakaibang pakiramdam. Mula sa di kalayuan, ilang lalaking may mga tatoo ang nakatayo malapit sa isang karinderya. Ang kanilang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat naglalakong dumadaan. Sila ang mga kinatatakutang tambay sa palengke, mga taong nagpapakilalang hari ng teritoryo, na sa pilitang kumukuha ng key protection money. Kilala na ang kanilang mga pangalan, si Berto, si Tonyo at si Gardo. Nabubuhay sila sa takot ng ibang tao. Uy, bago yan, sabi ni Tonyo habang inunguso si Alena. Babaeng maliit, nag-iisa maglako. Umisi si Berto, ang kinikilalang leader nila. Ang kanyang mga braso ay puno ng mga tatoo ng dragon na tila gumagapang paakyat sa kanyang liit. Pinakamadali yan. Hingan lang natin ang tong. Kung magmamatigas, guluhin natin ang paninda. Tumawa ng mahina si Gardo. Mukhang kawawang tindera ng fishball, siguradong bibigay agad yan. Walang sinuman sa kanila ang nakaalam na kanina pa namalaya ni Alena ang kanilang presensya. Mula pa noong itinulak niya ang kariton papasok sa lugar ng palengke. Nakayuko nga siya, ngunit ang kanyang mga pandama ay laging alerto. Ang kanyang paghinga ay regular, ang kanyang mga hakbang ay matatag. Hindi iyon gawin ng isang ordinaryong tao. Lumapit si Berto, kasunod ang 2 niyang alipors. Ang mukha niya ay mabagsik, sinadya para manakot. Hinarang niya ang kariton ni Alena gamit ang isang kamay. Hoy, ineng, magaspang niyang sabi. Ang pagtitinda rito may bayad sa seguridad. Alam mo ba ang patakaran? Dahan-dahang tumingala si Alena. Ang kanyang mga mata ay kalmado, walang bakas ng takot, ngunit hindi rin naman mapanghamon. Pasensya na po, kuya. Maliit lang po ang tinda ko. Kung may extra po, bibigyan ko kayo. Ang tono ng kanyang boses ay magalang, halos malambing, ngunit ito pa ang lalong ikinainsulto ni Berto. Abat sinusubukan mo pa akong utusan, ha? Malakas niyang tinapik ang kariton na naging sanhi ng pag-alog ng mga kwek-kwek sa kawali. Ilang tao ang sumulyap ngunit agad ding umiwas ng tingin. Masyado na silang sanay sa ganitong eksena at mas pinili na lang manahimik. Hinawakan ni Tonyo ang braso ni Alena. Hoy, wag ka nang mag-inosente dyan. Pera ngayon o wasak yang paninda mo. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ni Alena. Hindi galit, hindi takot, kundi nanlalamig.
Ngunit muli siyang yumuko. Kuya, parang awan niyo na, wag po kayong manakit. Ito lang po ang ikinabubuhay ko. Tumawa ng malakas si Berto. Napakaduwag. Talagang bagay sa mga babaeng mahihirap ang ginigipit. Itinulak niya ang balikat ni Alena. Hindi malakas, sapat lang para yurakan ang dignidad. At doon nagsimula ang kanilang unang pagkakamali. Bahagyang gumalaw ang katawan ni Alena, ang kanyang mga paa ay matatag na nakatapak sa lupa. Ang tulak ay hindi nakapagpayanig sa kanya. Ang kanyang kilos ay isang reflex, masyadong sanay para sa isang ordinaryong tao. Napansin ito ni Gardo. Uy, ang tibay ah. Umismid si Berto. Ano nang matibay? Tindera lang ng fishball yan. Itutulak niya sana ulit, mas malakas na ngayon. Sa isip ni Alena, bumalik ang mga nakabaong alaala. Ang tunog ng pito ng referee, ang amoy ng goma sa training mats, ang isang malaking arena na puno ng mga watawat ng iba't ibang bansa. Naalala niya ang kanyang coach na laging nagsasabi, kapag lumalaban ka, huwag mong gamitin ang emosyon. Gamitin mo ang kontrol. Napalunok siya. Ipinangako niya sa sarili na hindi na niya kailanman gagamitin ang kakayahang iyon ng basta-basta. Ang dati niyang mundo ay tinalikuran na niya. Ang pinsala sa tuhod, ang politika sa loob ng federasyon, at ang pagkawala ng kanyang mga magulang ang nagtulak sa kanya na pumili ng simpleng buhay. Ngunit ang pangakong iyon ay nagsisimula ng magkalama. Dumating ang pangalawang tulak. Sa pagkakataong ito, hinawakan ni Berto ang kwelyo ng kanyang jacket. Nagsimula nang huminto ang mga tao. Mayroong palihim na nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Mayroon ding nagbubulungan. Mabait yang si Alena. Kawawa naman. Huminga ng malalim si Alena, dahan-dahan. Parang awan niyo na, kuya, nagbago ang kanyang boses. Mas matatag. Bitawan niyo po ako. Tumawang may pangmamaliit si Berto. O ano? Sisigaw ka? Sa unang pagkakataon, diretsong tumitig si Alena sa mga mata ni Berto. Ang titig na iyon ang nagpawis sa ngisi sa labi ng lalaki. Mayroong isang bagay doon, isang mapanganib na katahimikan na hindi niya maipaliwanag. Hawak pa rin ni Berto ang kwelyo niya, at doon nagsimula ang pinakamalaking pagkakamali nila. Walang ingay, walang sigaw. Bahagyang ipinihit ni Alena ang pulso ni Berto. Isang maliit na kilos, halos hindi kapansin-pansin. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Berto. Aaray, humina ang pagkakahawak niya. Nagkatinginan sina Tonyo at Gardo. Anong ginawa niya? Nagsimula nang lumapit ang mga tao. Ang mga kamera ng cellphone ay nagsimula ng itaas. Si Alena ay nakatayo pa rin sa kanyang pwesto. Ang mukha niya ay nananatiling kalmado, na para bang walang nangyari. Ngunit, naramdaman ni Berto ang isang bagay na banyaga. Isang kontroladong sakit na tumatama mismo sa kanyang mga litid. Hindi pa siya bumabagsak, hindi pa siya talo. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nag-alinlangan siya. At alam ni Alena na ang kanyang lihim ay hindi na magtatagal na maitatago. Ang dating maingay na palengke ay biglang naging kakaiba. Hindi ito ganap na tahimik, ngunit para bang may mga hiningang sabay-sabay na pinipigilan. Ilang tindera ang huminto sa pagtawad. Ang tunog ng mga timbangan ng gulay ay tumigil, at ang mga batang kanina inagtatakbuhan ay ngayon nakatayo na parang mga estatwa. Nakatayo pa rin si Berto sa harap ni Alena. Hindi pa niya lubusang binibitawan ang jacket, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay nanghihina. Namumula ang kanyang mukha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na hindi niya maintindihan. Anong ginawa mo? Mahina niyang sitsit, na para bang tinatanong ang sarili. Dahan-dahang hinila ni Alena ang kanyang braso. Ang kilos niya ay pino, halos magalang. Walang sigaw, walang marahas na tulak. Ngunit, si Berto pa ang napaurong ng kalahating hakbang. Otomatikong sumugod si Tonyo. Hoy, wag kang magkakamali dyan, Ineng. Hindi sumagot si Alena. Inayos lamang niya ang kanyang jacket at hinawakan ang hawakan ng kariton na tila aalis na. Ang kilos na iyon, kalmado at hindi isinasaalang-alang ang banta, ang lalong nagpaapoy sa ego ng mga siga. Walang hiya, sigaw ni Gardo.
Minamaliit tayo nito. Umunggol si Berto. Ang sakit sa kanyang pulso ay naroon pa rin na parang tinutusok ng mga karayom mula sa loob. Ang kanyang amor proprio ay nayurakan sa harap ng publiko. Hawakan niyo, maikli niyang utos. Nagsimulang kumilos ang dalawang alipores niya ng sabay. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng mag-ingay. Uy, wag naman. Kawawa yung babae. Tama na yan, Berto, wag kang gumawa ng gulo. Subalit, walang sinuman ang talagang nangahas na umawat. Ang mga kamera ng cellphone ay malinaw nang nakatutok kay Alena at sa tatlong lalaki. Tumingin si Alena sa paligid. Alam niyang anumang mangyari pagkatapos nito ay hindi na maitatago pa. Sinubukan siyang hawakan ni Tonyo sa balikat mula sa gilid. Ang kilos niya ay magaspang, puno ng intensyong ibagsak siya. Ngunit sa sandaling dumampi ang kamay nito, umikot si Alena ng kalahating hakbang. Sapat na iyon upang sumala ang hawak nito. Masyadong mabilis ang kilos, masyadong eksakto. Nawala ng balanse si Tonyo at muntik nang bumangga sa isang karito ng gulay sa likuran niya. Sus Mariosep, bulong ng isang ale. Nag-init ang ulo ni Gardo. Kakaiba tong babaeng to. Ikinumpas niya ang kanyang kamay na may balak siyang sampalin. Ngunit bago pa man dumapo ang palad niya, mas nauna nang kumilos si Alena. Hindi ito suntok, hindi rin mataas na sipa. Isang hakbang lamang papasok para lumapit, isang maikling tulak sa siko. Blag! Napaupo si Gardo. Humihingal siya at ang kanyang mukha ay namumutla. Sumabog sa ingay ang palengke. Hala, bumagsak. Galing nung babae. Record yan, record. Napaatras ng isang hakbang si Berto. Ngayon ay sigurado na siya, hindi ito ordinaryong tindera ng fishball. Sino ka ba talaga? Tanong niya, kalahating galit, kalahating nag-iingat. Tinitigan siya ni Alena, hindi na nakayuko. Gusto ko lang pong magtinda ng mapayapa, maikli niyang sagot. Ang tono niya ay patag, hindi mapanghamon. Ngunit iyon pa ang lalong nagpatindi sa sitwasyon. Tumayo si Tonyo na namumula ang mukha. Berto, sobra na to. Turuan natin ng leksyon. Tumakbo siya pasugod, dala ng bulag na emosyon. Napasigaw ng mahina ang mga tao. Ilan ang nagtakip ng mata, sigurado na may magaganap na karahasan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatulala sa marami. Humakbang si Alena sa gilid, ipinihit ang kanyang katawan na may perpektong balanse. Ang kanyang kamay ay mabilis na kumilos, hinawakan ang pulso ni Tonyo at ipinihit ang balikat nito sa maling direksyon. Ang kilos ay malinis at mabisa, na parabang paulit-ulit na isinagawa sa pagsasanay. Napaluhod si Tonyo na may pigil na sigaw. Aaray! Bitiwan mo ko! Agad siyang binitawan ni Alena. Hindi na siya sumipa pa o sumunto. Kusa nang bumagsak si Tonyo sa lupa, hawak ang kanyang balikat. Sandaling katahimikan, pagkatapos ay narinig ang mga bulong ng paghanga. Grabe, parang atleta ng martial arts. Professional yung technique. Ang video ay nagsimula ng kumalat. Isang binatang nakasuot ng jacket ng isang ride-hailing appy ang nagbaba ng kanyang cellphone. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Magba-viral to, sumpaman, mahina niyang sabi. Sa screen ng kanyang cellphone, malinaw na nakikita ang kilos ni Alena, mabilis, malinis at puno ng kontrol. Walang kalupitan, ngunit sapat na para hindi makagalaw ang kalaban. Napalunok si Berto. Dalawa sa kanyang mga tauhan ang bagsak na, kahit walang malubhang pinsala. Alam niyang kung susugod siya ngayon, hindi magiging iba ang kahihinatnan. Ngunit ang kanyang ego ay ayaw sumuko. Akala mo tapos na to, sabi niya, sinusubukang magtunog na matapang. Magsisisi ka, ineng. Huminga si Alena. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Kuya, mahina ngunit malinaw niyang sabi, kung ipagpapatuloy niyo to, hindi lang ako ang malulugi. Kundi lahat ng tao dito. Tumawa ng mapakla si Berto, ngunit ang kanyang mga paa ay umatras ng bahagya. Tinatandaan ko ang mukha mo. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan na umalis na. Inalalayan palayo si Gardo at Tonyo na nagmumura pa rin habang iniinda ang sakit.
Naghiwa-hiwalay ang mga tao at ang ingay ay unti-unting bumabalik, ngunit iba na ang kapaligiran. Lahat ng mata ay nakatuon kay Alena. Isang ale na nagtitinda ng gulay ang lumapit. "Ineng, ayos ka lang ba?" Ngumiti ng bahagya si Alena, ang parehong ngiti na ibinibigay niya tuwing umaga. "Ayos lang po, Aling Nena." "Diyos ko," sabi ng ale habang umiiling. Ngayon lang may gumanyan sa mga siga dito sa palengke. Itinulak lamang ni Alena ang kanyang kariton na may balak na umalis sa lugar na iyon. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang nagsisimula ng gumuho ang kanyang simpleng buhay. Isang matandang lalaki na nakasapin ang mahinang nagsabi, "Ineng, marunong ka ba ng arnis?" Natigilan sandali si Alena. "Opo, Mang Tasyo." "Dati po." Ang sagot ay maikli, ngunit sapat na para magbunga ng 1,000 tanong. Sa isang maliit na eskinita kung saan siya karaniwang pumwesto tuwing hapon, naupo si Alena sa isang bangkong kahoy. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay. Naalala niya ang mataas na podyum, ang mabigat na medalyang ginto sa kanyang liig, ang hiyawan ng mga manonood mula sa iba't ibang bansa. Naalala niya ang watawat ng Pilipinas na iwinawagayway at ang kanyang pangalan na minsang tinawag na karangalan ng bansa. Ngunit, naalala niya rin ang pinsala sa kanyang tuhod, ang mga alitan sa loob ng koponan, at ang mga hungkag na pangako mula sa federasyon na nagtulak sa kanya na umalis at maglaho. "Gusto ko lang namang mamuhay ng tahimik," bulong niya. Ngunit mula sa cellphone ng isang binatang dumadaan, narinig niya ang tunog ng video na paulit-ulit na pinapanood. Ito yung tindera ng fishball na lumaban sa mga siga sa palengke. "Ang galing!" Napalingon si Alena. Sa screen, nakita niya ang sarili. Nagsimulang tumunog ang mga notifikasyon. Isang video ang ibinahagi, pagkatapos ay 10, pagkatapos ay daan-daan. Lumitaw ang mga pamagat. Mga siga, nagkamali ng biktima. Tindera ng fishball, pinatumba ang mga tambay sa palengke. Sino nga ba ang dalagang ito? Tumingin si Alena sa langit ng Maynila na nagsisimula ng magkulay kahel. Alam niyang bukas, ang kanyang buhay ay hindi na magiging pareho pa. At ang kanyang nakaraan ay darating para sunduin siya. Kinabukasan, ang buong Maynila ay ginulantang ng isang video na naging viral. Ang pamagat ay simple, tindera ng fishball, pinabagsak ang mga siga sa palengke. Sino siya talaga? Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang video sa WhatsApp, TikTok, Instagram, at YouTube. Libo-libong komento ang bumaha. "Grabe, parang may superpower yung babae. Paano siya naging ganoon kakalma? Parang profesional na atleta." Si Alena mismo ay hindi alam na kumakalat ang video. Ginawa lamang niya ang kanyang karaniwang gawain. Gumising ng maaga, inihanda ang panindang fishball at kwek-kwek, at itinulak ang kanyang kariton sa makipot na eskinita. Ngunit nang buksan niya ang kanyang cellphone, ang screen ay puno ng mga notifikasyon, mga papasok na tawag, at mga mensahe mula sa mga hindi kilalang numero. Hindi tumitigil ang mga tunog ng notifikasyon. Huminga siya ng malalim. Hindi ito ang simpleng buhay na kanyang pinangarap. Mabilis na nagsaliksik ang mga netizen kung sino talaga si Alena. Ang kanyang mga lumang litrato sa social media ay nagsimulang lumitaw, kahit ang ilan ay matagal nang nabura. Si Alena, nakatayo sa isang podyum na may gintong medalya. Ang watawat ng Pilipinas ay nakawagayway sa likuran niya. Ang kanyang mukha ay bata pa, ngunit ang kanyang tindig ay matipuno at atletiko. Isang lumang account ang nag-post ng caption, "Alena Reyes, atleta ng arnis ng Pilipinas, Junior World Champion 2018. Dumagsa ang mga komento. "Hindi ko akalain na nagtitinda siya ng fishball. Dati pala siyang world champion. Hindi ordinaryong babae." Mga siga sa palengke, nagkamali ng binangga. Para kay Alena, ang lahat ng ito ay parang isang masamang panaginip at katotohanang naghalo-halo. Isinara niya ang kanyang cellphone, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit batid niyang ang ingay na ito ay hindi titigil ng ganoon na lamang. Nang tanghaling iyon, isang lalaking nasa katanghalian ang kumatok sa kariton ni Alena. Ang kanyang mukha ay seryoso, nakadamit ng maayos ngunit simple. "Ikaw ba si Alena?" tanong niya.
Tumango si Alena, tinitigan siya ng may pag-iingat. Sino po sila? Ang pangalan ko ay Coach Reyes, dati mong coach sa national team, sagot niya. Kumabog ng malakas ang puso ni Alena. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki at nakilala ang mga matitigas na linya na laging naroon sa kanyang tagapagsanay. Coach Reyes, bakit po kayo naparito? Maingat niyang tanong. Tumingin si Coach Reyes sa paligid. Naging viral ang video. Alam na ng lahat. Ang mga tambay sa palengke ay simula pa lang. Kung hindi ka mag-iingat, maaaring mas lumala pa ito. Napalunok si Alena. Alam niya ang ibig sabihin ng coach. Nagpatuloy si Coach Reyes, sinabi mo noon na gusto mong mamuhay ng simple. Pero hindi hahayaan ng mundo na maglaho na lang ang isang world champion. Lilitaw ang mga taong naiinggit sa'yo o gustong samantalahin ka. Sina Berto, Tonyo at Gardo ay naging katatawanan sa social media. Ngunit, ang totoong mundo ay hindi maaaring baliwalain. Mayroon pa rin silang impluwensya sa palengke at sa kanilang lugar. Nang tanghaling iyon, ilang tauhan ni Berto ang nakitang paikot-ikot sa eskinita. Ang kanilang mga mukha ay nananakot. Si Alena na karaniwang kalmado ay nakaramdam na ngayon ng tunay na tensyon. Tinitigan ni Coach Reyes si Alena. Hindi mo na maaasahan ang isang kilos lang. Maaaring dumating sila ng mas marami. Kailangan nating magplano. Tumango si Alena. Alam niyang ang pagsasanay na dati niyang tinalikuran ay kailangan niyang buhayin muli. Hindi para sa panalo sa podium, kundi para mabuhay. Sa loob ng ilang oras, dumating ang mga lokal na mamamahayag sa palengke. Hinahanap nila si Alena para sa isang panayam. Totoo po bang dati kayong world champion sa Arnis? Ano po ang pakiramdam na harapin ang mga siga ng mag-isa? Natatakot po ba kayo sa kanilang banta? Umiti lamang si Alena. Maliit na insidente lang po ito, mahina niyang sabi, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, hindi mapakali ang kanyang puso. Alam niyang ang atensyon ng publiko ay maaaring maging isang espadang may dalawang talim. Hindi lahat ay hahanga, ang iba ay maiinggit at may ilan pa na magbabalak gamitin ang kanyang kakayahan. Samantala, sina Berto at ang kanyang mga tauhan ay hindi na nahimik. Nagsimula silang magplano ng paghihiganti. Sa pagkakataong ito, hindi lamang para sa kanilang dignidad, kundi para ipakita na walang sinuman ang maaaring humamon sa kanila. Nilapitan nila ang isang lokal na boss na kilala bilang tagapamahala ng mga siga sa ilang palengke sa lungsod. Yung babaeng yun, sabi ni Berto, puno ng emosyon ang boses. Kailangang turuan ng leksyon. Wala kaming pakialam kung viral. Sa pagkakataong ito, aabangan natin siya sa labas ng palengke kapag mag-isa na lang siya. Tumango ang boss, seryoso ang tingin. Mag-ingat kayo. Kung totoo ngang dati siyang world champion, baka bumaliktad ang sitwasyon. Pero kung magtutulungan kayo, magtatagumpay kayo. Isang tunay na banta na ngayon ang nakabitin sa ulo ni Alena. Nang gabing iyon, bumalik si Alena sa bahay ng kanyang tiyahin. Isinara niya ang pinto, binuksan ang ilaw, at nagsimulang magsanay muli. Bawat kilos na dati ay para lamang sa podium at medalya, ngayon ay naging pagsasanay para mabuhay. Dumating muli si Coach Reyes, dala ang ilang simpleng kagamitan sa pagsasanay. Magsisimula tayo sa mga pangunahing teknik, kontrol, reflex at tibay, sabi niya. Tinitigan siya ni Alena ng may buong determinasyon. Coach, handa na po ako, sabi niya. Nang gabing iyon, ang kanyang kariton ng fishball ay nanatili sa makipot na eskinita. Ngunit ang dalagang tila simple ay hindi na lamang isang ordinaryong tindera. Siya ay isang world champion, at ang mundo, maging ito man ay media, netizens, o mga siga sa palengke, ay malapit nang malaman ito. Papalapit na ang malaking sagupaan sa pagitan ni Alena at ng mga siga. Nagsimulang gumapang ang takip silim sa makipot na eskinita ng Maynila. Sumindi na ang mga ilaw sa poste, lumilikha ng mahahabang anino sa mga pader ng bahay at sa mga karito ng nagtitinda. Ang dating maingay na palengke ay medyo tahimik na ngayon na para bang maging ang kalikasan ay nagpipigil ng hininga. Itinulak ni Alena ang kanyang kariton sa karaniwan niyang pwesto, ngunit mabigat ang kanyang dibdib. Alam niyang malamang na darating sina Berto at ang kanyang mga tauhan ngayong gabi upang tapusin ang kanilang alitan.
Dumating si Coach Reyes na may dalang ilang simpleng kagamitan, isang maliit na banig, bote ng tubig, at ilang unan para sa pagsasanay sa pagkontrol ng pagbagsak. Kailangan mong manatiling kalmado, Alena. Tandaan mo, ang iyong mga kilos ay hindi para manakot, kundi para hindi makagalaw ang kalaban nang hindi sila masyadong masasaktan, kung kinakailangan, seryoso niyang sabi. Tumango si Alena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon, ang kanyang katawan ay handa na. Hindi lamang para ipagtanggol ang sarili, kundi para protektahan ang mga tao sa kanyang paligid. Dumating muli ang mga siga bandang alas 7:30 ng gabi. Narinig ang tunog ng mabibigat na yabag. 3 anino ang lumitaw mula sa dilim ng eskinita, sina Berto, Tonyo at Gardo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit, ngunit ngayon ay may bahid na rin ang pag-aalinlangan. Napanood na nila ang viral video at alam nilang hindi ordinaryong dalaga si Alena. Tinitigan ni Berto si Alena, sinusubukang maging matapang. Akala mo't sambalang yung kahapon. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Huminga ng malalim si Alena, pinapakalma ang sarili. Kuya Berto, kung gusto niyo po ng kapayapaan, maaari po akong magbigay ng danyos, mahina niyang sabi, nananatiling kalmado. Tumawa ng mapakla si Berto. Kapayapaan? Akala mo ba pera ang usapan dito? Dagdag pa ni Tonyo, seryoso kami ngayon. Hindi ka na makakaiwas. Tumingin si Alena sa mga taong nagsisimula ng magtipon. Ilang tindera ang nagsara ng kanilang mga tindahan, ngunit marami ang sumisilip mula sa likod ng mga bintana. Tumaas ang tensyon. Unang sumugod si Berto, iwinasiwas ang kanyang kamay patungo kay Alena. Ngunit handa na si Alena, ang kanyang mga kilos ay mabilis at eksakto. Ang kanyang reflex bilang isang atleta ay muling naging malinaw. Gumilid siya, sinalag ang atake, at sa isang pino na tulak, nawala ng balanse si Berto at halos matumba. Sinubukang umatake ni Tonyo mula sa gilid. Ngunit yumuko si Alena ng mailiksi, ipinihit ang kanyang balikat, at ginamit ang puwersa ni Tonyo upang ibagsak ito sa lupa. Si Gardo naman ay sumubok sumalakay mula sa likuran. Sa pagkakataong ito, umatras si Alena, huminga, at sa isang kontroladong mababang sipa, tinamaan ang tagiliran ni Gardo. Napahandusay si Gardo ngunit hindi malubhang nasaktan. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Ang mga cellphone mula sa mga tao ay nagre-record ng lahat. Ang mga netizen sa social media ay nagsimula ng manood ng live. Si Berto, na ngayon ay galit na galit at nasaktan ang ego, ay sumubok muling sumugod. Ngunit ipinuo ni Alena ang lahat ng kanyang lakas at focus. Sa isang kilos na balanse at mabilis, pinigilan niya si Berto, ikinulong ang kanyang mga kamay gamit ang isang teknik sa arnis na pino, ngunit epektibo. Tigil na, sigaw ni Alena. Kung aatake pa kayo, hindi lang ako ang malulugi, kundi kayo mismo. Tinitigan ni Berto ang mga mata ni Alena. Ngayon ay nagsisimula na niyang matanto na ang dalagang ito ay hindi lamang isang ordinaryong tindera ng fishball. Naalala niya ang sakit na naramdaman niya kahapon at lalo siyang natakot. Tara na, umatras muna tayo, sa wakas ay mahinang sabi ni Berto at hinila palayo ang kanyang mga tauhan. Sumabog sa palakpakan ang mga tao. Sumisigaw sila sa paghanga, nagre-record, at mas mabilis na ikinalat ang video. Kinabukasan, lahat ng social media ay puno ng balita tungkol sa tindera ng fishball na kayang patumbahin ang mga siga sa palengke ng mag-isa. Binanggit sa mga artikulo na siya ay dating world champion sa arnis ng Pilipinas. Ang viral video ay nakakuha ng milyon-milyong views. Marami ang humanga sa kanyang kahinahunan at kontrol. Isang lokal na reporter ang pumunta sa bahay ni Alena para sa isang panayam. Ano po ang pakiramdam, Alena, na talunin ang mga siga ng mag-isa? Umiti si Alena. Ang kanyang mukha ay simple pa rin gaya ng dati. Hindi po ito tungkol sa pagtalo. Ito po ay tungkol sa pagtatanggol sa sarili at pagtiyak na ligtas ang iba. Gusto ko lang pong mamuhay ng tahimik, sagot niya. Ang mga tagapalengke ay nagsimulang magbigay ng suporta. Ang mga dating tahimik ay bumabati na ngayon kay Alena ng may paggalang. Ang mga bata ay patuloy na bumibili ng kanyang fishball, ngunit ngayon ay may kasamang sigawan ng paghanga. Ang ibang mga tindera ay nagsimula na ring magpakita ng respeto.
Ang ilan ay tumutulong pa na bantayan ang paninda ni Alena. Ngumiti ng may pagmamalaki si Coach Reyes. Ipinakita mo na ang lakas ay hindi para mang-api, kundi para magprotekta, sabi niya. Tinitigan ni Alena ang kanyang kariton ng fishball, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagbago na ang kanyang buhay, ngunit nagawa niyang panindigan ang kanyang mga prinsipyo. Manatiling simple, manatiling ligtas, manatiling payapa. Ilang linggo ang lumipas, nawalan na ng impluwensya ang mga siga sa eskinita na iyon. Ang video ni Alena ay naging inspirasyon sa social media. Maraming pumuri sa kanyang kahinahunan at kasanayan sa arnis. Patuloy pa ring nagtitinda ng fishball si Alena, ngunit ngayon ay may simpleng seguridad at suporta mula sa mga residente. Paminsan-minsan, nagbibigay siya ng libreng pagsasanay sa simpleng self-defense sa mga bata sa palengke, ibinabahagi ang kanyang mga karanasan sa buhay. Napagtanto ni Alena ang isang bagay. Ang simpleng buhay na kanyang pinangarap ay hindi na magiging pareho. Ngunit ngayon, maaari na niyang pagsamahin ang nakaraan at ang kasalukuyan. Siya ay hindi na lamang isang tindera ng fishball, kundi isang simbolo ng lakas at katapangan. At sa bawat ngiting ibinibigay niya sa kanyang mga customer, mayroong isang kwento ng katatagan,